Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Bawat lahi mayroong pagkakakinlanlan, mula sa kultura, tradisyon hanggang sa mga bagay na kanilang nakagawian. Ang iba sa mga ito, masasabing tayo ang nakaimbento at tanging mga Pilipino lang ang gumagawa. Kaya naman sa pagdiriwang ng aming anibersaryo, ano pa nga bang tanong ang nararapat naming sagutin? Kundi I wonder, paano nga ba masasabi na ikaw ay Pilipino? Ibang klase. Ayan, dito tayo sa San Pedro dahil Sampaguita Festival ngayon. Ayan, ito mo kaya, very colorful. Ayan natin, talaga naman. Dilaw na pala lipstick niya yung usong. Alam mo, yung mga pista, yan yung isa sa mga tatak Pilipino, di ba? Bawat lugar meron. Ginagawa na nila yun. Oo, meron. Kahit daw sa ibang bansa, malalaman mong Pilipino pag may timba at tabo. Diba? Hilot. Diba? Yung kumakain ng nakakamay. Ganyan, yung nakataas yung paa. Talaga hindi tayo mauubusan ng mga sinasabing mga tatak Pinoy. Kaya ang tanong natin, I wonder, paano mo masasabi na ikaw ay isang Pilipino? I wonder, I wonder. paano mo masasabi na ikaw ay Pilipino? I wonder, paano mo masasabing ikaw ay Pilipino? Bawat probinsya, bawat lungsod, at maski nga ang maliliit na barangay, tila may kanya-kanyang piyesta. Katunayan, dito sa Pilipinas, mahigit sa 1,000 piyesta ang ipinagdiriwang natin taon-taon. Kaya naman, isa raw ito sa mga tatak nating mga Pilipino. Mula sa paggunita ng mga santo, mga pagkain, at maski mga bulaklak, kaya ng dinaluhan naming Sampaguita Festival sa San Pedro, Laguna. Isinasabay ang pagdiriwang nito sa taunang kapistahan ng kanilang patron na si San Pedro Apostol. Dito, ibinibida nila ang mga produktong gawa saan pa, kundi sa Sampaguita. Tinatawag natin ito sa Ingles bilang Philippine Jasmine. Whenever we do this festival annually in February, parang sa amin, it is a nationalistic act. It is a patriotic act because we are giving honor and recognition to a national icon, which is our national flower. Nakisali na rin kami ni Cesar sa kanilang mga pakulo. Sinilip na rin namin ang ipinagmamalaki nilang taniman at paggawaan ng kwintas na Sampaguita. Wonder, alam niyo ba na maliban sa Pilipinas, ipinagdiriwang din sa bansang India ang Sampaguita Festival? Dinala raw ito sa bansa ng mga taga-Timog Silangang Asya. Noong panahon ng mga Amerikano, kilala siya bilang isang pabango. Sa panahong ito, ang mga Amerikano ang nagtakda ng mga pambansang sagisag. Pinili nila ang Sampaguita para mas maparami pa ito ng mga tao at magamit bilang isang negosyo. Pero kahit nga raw hindi ito orihinal sa atin, nagawa pa rin natin itong tatak Pinoy dahil sa taglay nitong bango. Kadalasan itong nakikita sa harapan ng mga jeep bilang pabango kasama ang rosaryo. Ayon sa historia ng National Historical Commission of the Philippines na si Mona Lisa Quizon, noong panahon ng mga Kastila, ang piyesta ay para lang sa mga pagdiriwang ng simbahan. Yung tinuro ng mga Kastila sa atin, hinahalo natin yung mga festivities na meron din tayo to come up with something unique or spectacular sa mga selebrasyon natin. Nahumaling daw dito ang mga Pilipino at ito naman ang sinamantala noon ng mga Espanyol. Ito'y pamamaraan ng pananakop. Kailangan magfiesta kasi mula sa labas ng poblasyon, Plaza Complex, makikita ng mga tao na ang saya-saya dun sa loob, makulay, maingay. So ang gagawin nila, pupunta sila doon sa loob, pagkatapos maingganyo silang tumira sa loob. Pero bago pa man daw dumating ang mga Kastila, mayroon ng konsepto ng piyesta ang ating mga ninuno. Ang tawag nila rito, piging, na pinangungunahan ng datu.
Magsasagawa sila ng piging, inuman ito, no? Lasingan, hanggang balasing ang lahat ng tao doon. At ang mga fiesta may kinalaman din daw sa isang tatak ng isang ugaling Pinoy. Ang pagiging hospitable o yung pagiging maggiliw natin sa mga bisita. Kung saan may fiesta, karaniwan din daw na may paliga. At ang madalas na sport na nilalaro rito, ano pa, kundi basketball. Ang pagkahilig kasi rito, isa rin daw sa mga tatak nating mga Pilipino. Katunayan, dito sa bayan ni Juan, kanto-kanto lang ang labanan. Maliit na espasyo lang ang kailangan para makapaglaro ng basketball. Hindi rin kailangan ng magagarang sapatos dahil kahit naka-tsinelas lang, talo-talo na. Ito nga raw ang naging inspirasyon ng Pinoy rap group na Legit Misfits para isulat ang kantang Air Chinelas. Air Chinelas, they sa dudulas like Jolas. Gamit panlaro pag kami tumayo, siguradong i-score. Kalima ng gym floor, astig like Relosa. Ang sumapog like Luisan, tirang Fabiosa. Magaling tayo umadapt sa kung anong meron sa lugar natin. Kung ano yung mga resources na available, yun ang ginagamit natin para dyan. Talo ang lahat ng aming chinelas. Talo ang lahat ng aming chinelas. Talo ang lahat ng aming chinelas. Cause our chinelas, hindi nadudulas. Ang ka-wonder natin si Aaron at kanyang mga kaibigan, sumasalamin daw sa kung gaano kahilig sa basketball ang mga Pilipino. Dito sila naglalaro sa ilalim ng punong mangga. Gawa lang sa pinagtagpi-tagping retaso ng kahoy ang ginagamit nilang backboard. Ang mismong ring naman, silang timba ang kanilang ginamit. Samantalang ang bolang ginagamit nila, halos mabutas na dahil sa sobrang pagkapudpod. At imbis na tabla o simento, lupa lang ang pinaglalaroan nila kaya madulas at maalikabok. Pero sa kabila ng mga ito, hindi raw paaawat ang grupo sa paglaro ng paborito nilang sport. Basta lang po makalaro lang kami at kasama yung mga barkada. Kahit po pangit yung bola namin at saka rin, okay lang po. Uy, patay, nasira. Tara, tulungan niyo ako, ayusin muna natin. Ang basketball, impluwensya ito sa atin ng mga Amerikano. At sino bang mag-aakala na mga babae pala ang unang nilang tinuruan nito? Dahil ang basketball, dinisenyo pala na pambabae. Nang dumating ang mga Amerikano sa bansa, itinuro nila ito sa mga kababaihan. Noon, ang mga babae at lalaki estudyante ng pribadong paaralan ay magkahiwalay. Siguro nagkaroon din ng interes sa mga lalaki. Then, naging ano na rin siya, nagugustuhan ng mga lalaki naman din yung mga naglalaro. Di hamak na mas maliliit din ang lahing Pilipino kumpara sa mga kaluraning bansa. At sa larong ito, sinasabi nga na height is might. Pero imbis na panghinaan ng loob, tila mas lalo tayong naging determinado. Lalo't sanay na sanay daw tayo na dehado. At ngayon nga, makalipas ang halos 4 na dekada, nakapasok ang Pilipinas sa FIBA World Cup na gaganapin sa Agosto. Dito makakalaban natin ang mga koponan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama na ang mga NBA star. Basta ako, maglalaro lang ako. Gagawin ko lahat para makatulong lang sa team. Kahit nga raw naglalakihan ang kanilang mga makakalaban, hindi raw sila susuko. Dahil sa totoo lang, tatak din daw ito nating mga Pilipino. Kaya nang palagi ko sinasabi, hindi naman nagpapahuli ang Pilipino, hindi naman tayo magpapatalo eh. Lalaban tayo ng patayan doon. We'll see what's happening. Kaya ang kanilang sigaw, Laban Pilipinas! Sa pagbabalik ng I Wonder, iba pang mga bagay na pagkakakilanlan ni Juan kaya ng tabo. Lalabas na kami, sir, At patong panghilod. Para alamin kung ano-ano ang mga bagay na tipikal na matatagpuan sa bahay ng isang Pilipino, manunugod bahay sina Marian at Angel ng online sensation group na La Chorva. Ang kanilang sasadyain, ang Filipino-American DJ na si Chris Snyder. Magdadalawang taon pa lang siya dito sa Pilipinas. Doorbell, may social sila. Sir Chris,
Sir Chris. Wow. So handsome. Excuse me, sir. I'm from the agency. I'm your new maid. Yeah. Taga saan agency? Nagkatagalog ka naman pala, sir. Pinahirapan mo pa kami. Pagpasok sa bahay ni Chris, agad bumungad sa La Chorba ang dalawang klase ng walis. Ang tingting at ang tambo. Yes, automatic. Na-train ko yan. Ugaling Pinoy din daw ang magtanggal ng sapatos bago pumasok ng bahay. Ganito yan. Pag papasok ka ng may bahay, magbububad ka. Okay. Suot mo chinelas o sapatos. Wag na. Pero if you insist, okay, sige. Oo, sir. Hindi. Ito turo ng lola ko eh. Kapansin-pansin din ang mga nakadisplay na religious items, mga souvenir at family pictures. Pagpasok naman sa banyo, naroon ang isang kasangkapang sanay na sanay gamitin ng mga Pilipino kahit pa nakaupo. Ang tabo. Lalabas na kami, sir, sir. Mahal yung mga vacuum doon sa States na yung mga top of the line. Hindi katulad dito yung mga walis ting-ting. You can basically buy that in most places dito sa Pilipinas. At saka it's affordable, it's convenient, it's efficient. Kaya nang gusto ko sa Pilipinas, you don't need a lot to actually be efficient. Pero tatakma ng mga ito ng ating pagka-Pilipino. Hindi lang pala tayo ang mayroon ng mga bagay na ito. Ang tabo ginagamit din pala ng ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya. At ang naging popular na tabo noon ay tinawag na sartin na dala ng mga Amerikano. Malayo masyado yung pinagmumulan ng tubig. So mayroon sila ngayong sartin dito. Kaysa tumayo sila papunta roon para magugas ng kamay, etong sartin o tabo na ito, ang ipapaikot na lang nila, no? Para makasave ng time, makasave din ng tubig na rin. At dahil hindi naman lahat ng Pilipino may shower sa banyo, hanggang ngayon marami pa rin ang gumagamit ng tabo. Lalo't mas matipid din daw ito sa pagkonsumo ng tubig. Samantalang ang walis tingting at tambo, hindi rin daw Pilipino ang nakaimbento. Mayroon din daw nito sa ibang bansa at noon ngang unang panahon, pinaniniwala ang instrumento ito sa witchcraft o pangungula. Pero dahil mayaman ang bansa natin sa nyog at palay, naisip natin na ito ang gamitin sa paggawa ng walis. Ang pagtatanggal ng sapatos o tsinelas. Maraming kultura rin yung gumagawa niyan. Pero ang mas dahilan niyan ay yung mas malinis yung bahay. And at the same time, dun sa mga bibisita, respeto na rin dun sa bibisitahin mo na hindi ako dumating dito para dumihan yung bahay mo. Ang modelo at ka-wonder nating si James may sikreto raw sa pagpapagwapo at pagpapakinis ng kanyang kutis. At ang isang ito, tiyak ginagawa rin ng maraming Pilipino. Ang sabi kasi, Pinoy ka kung gumagamit ka ng bato bilang panghilo. Parang hindi ko na kayang maligo nang wala yun. Parang mas feel ko na malinis ako tuwing ginagamit ko yun. Natutunan daw ito ni James sa mga matatanda. At kung ang mga babaeng araw may bit-bit na kikay kit, si James naman laging baon ang kanyang batong panghilod. Pero I wonder, orihinal na gawaing Pinoy nga ba ang paggamit ng bato bilang panghilod? Ang sagot, oo. Noon kasi, itinatayo ang mga bahay malapit sa ilog kung saan kumukuha ng pagkain ang ating mga ninuno. At dahil hindi pa uso noon ang sabon, makikinis na bato ang naisip nilang gamitin bilang panghilod. Tayong mga Pilipino, kahit may sabon dyan, no? Hindi nga natin halos pinansin ito eh. Mas binigyan pa nga natin ng halaga yung paggamit noong panghilod na bato kaysa doon sa sabon na binigyan na. Kasi nga, ito'y nakaugat sa kasaysayan natin eh, sa kultura natin. Pero hinay-hinay lang sa paggamit ng batong panghilod dahil maaari itong makasugat at makapagpakapal ng balat. Sinasabing Pinoy ka rin daw kung marami kang nakadisplay na medalya at trophy sa bahay. Gaya na lang naka-wonder natin si Aling Norina. Hi ma! Kamusta po? May dala akong medal para Dahil proud daw siya sa mga award na nakukuha ng kanyang mga anak, talaga namang ito ang ginawa niyang dekorasyon sa bawat sulok ng kanyang bahay. So ito yung mga hilig niyo mag-display ng ganyan? Opo. Bakit kayo mahilig?
pampalis ng tensyon. Pagka may problema ka, ma-inspire po ako bilang single parent ng mga anak ko. So, ano pag nakikita nyo kasi yan? Anong feeling nyo? Parang po, worth the effort lahat. Hindi mo naman ang ka-level ng mga niya, Angel. Jose Rizal. Jose Rizal. Diba? Diba? Jose Rizal. Oh, saan ka? Balang araw, pag naalala nilang lahat, yung pagka narating nila yung gusto nila dahil sa pag-aaral, pag naalala nila lahat, umingitian na lang nila. Kasi ngayon, umiiyak sila sa hirap. Iba naman ang dinidisplay ng mga taga Rosales, Pangasinan sa labas ng kanilang bahay. Ang tawag nila rito, karatula. Nakasulat dito ang pangalan at natapos na kurso ng isang estudyanteng nakatira o tumira rito. Dito, nakilala namin ang 82 taong gulang na si Dr. Teresita Vallejo Santos, isang dentista. Kwento niya, kayod kalabaw daw ang kanyang ama sa bukid para lang makatapos siya sa pag-aaral. Talagang para doon, parang sa ganon, maipakita sa mga tao nga na sinasabi ko na sila ay may mga anak. They are very proud of their kids na nakapagpatapos nila. Kahit na gaanong hirap ay nakapagtapos sila. Kaya naman nang siya makagraduate, pinagawan daw siya ng karatula ng kanyang ama. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito pinatatanggal. May iba rin na inilalagay ang natapos na kurso na hindi na nangangailangan pa ng board o bar exam. Ang kaugaliang ito, tanging mga Pilipino lang daw ang gumagawa. Gayunpaman, hindi naman daw ito maituturing na pagmamayabang. Abangan sa pagbabalik ng I Wonder. Iba pang mga tatak Pinoy ang pag-uusapan natin, kaya ng pagkain ng nakakamay habang nakataas ang paa. Kain tayo! Ito si Jojo, si Shanshan. Pinoy ka rin daw kung may kakilala kang inuulit ang palayaw, gaya ng Tintin at Tonton. My name is Benben. Ang sabi, Pinoy ka rin daw kung mahilig kang kumain ng kanin. Kung tutuusin, marami naman talagang bansa sa Asia ang kumakain ng kanin. Pero si Juan, kahit nga raw sa merienda at midnight snack, ito ang nilalantakan. Kaya kung bibilangin, marami sa mga Pilipino ang kumakain ng kanin 5 beses kada araw. Ang mga Pilipino ay hardworking. Ang mga Pilipino ay kilos ng kilos. Marami tayong ginagawa. Kaya ang rice kasi gives us so much energy. And dahil alam natin na it gives us energy, dahil sa lagi natin kinakain, nakasanayan na natin, lagi tayong kumakain ng kanin. May mga klase rin daw ng pagkain na only in the Philippines lang matatagpuan. Gaya na lang ng papaya at carrots na binuro sa suka. Ang tawag natin dito, atsara. Kadalasan itong inihain kasabay ng mga pinirito at inihaw na pagkain. Nariyan din ang sawsawang gawa sa maliliit na isda na binuro sa asin, na kung tawagin naman natin, bagoong. Mahilig din tayo mga Pinoy sa mga isdang binilad sa araw at pinatuyo. Ang tawag natin dito, ano pa kundi tuyo. Pero I wonder, bakit nga ba mahilig tayo sa mga pagkain na iimbak o yung hindi madaling masira? Ayon sa anthropologist na si Dr. Gonzalo, noon paraan daw kasi ito para mapaghandaan ang mga dumarating na sakuna gaya ng bagyo. Mahirap kasi para sa mga ninuno natin ang humanap na makakain kapag masama ang panahon. At hanggang ngayon, hinahanap-hanap na ito ng panlasang Pinoy. Pinakamadali yan i-prepare. Hindi mo kailangan ng electricity. Hindi mo kailangan ng refrigerator. Bukod sa mga pagkain hindi madaling masira, hilig din daw nating mga Pilipino ang pagpapartner-partnerin ang iba't ibang uri ng pagkain. Ang dinuguan, karaniwan nating ipinapartner sa puto. Ang magiging kauna-unahang Filipino astronaut na si Chino Roque, ito raw ang paboritong kombinasyon. Nung bata ako, lola ko laging nauwi ng puto't dinuguan sa bahay. So, merienda ko parate yan pagkatapos ko maglaro. Kaya nga kapag lumipad na raw siya, papuntang Kalawakan sa 2015, ito raw ang isa sa kanyang mga mamimiss. Ang matamis namang champurado, ating ipinapartner sa maalat na tuyo. Ito raw ang paboritong merienda ng maraming Juan. Lahat ng bansa, saan ka man pumunta,
merong weird combinations yan. Halimbawa sa Korea, most Filipinos would find it weird na sinasama yung malamig na gulay sa pagkain. Pero kung almusal naman ang pag-uusapan, talaga namang proudly Pinoy ang silog meals. Kombinasyon ito ng sinangag, itlog at iba't ibang klase ng ulam. Patok ito sa maraming huwan dahil bukod sa mabilis lutuin, mabigat pa ito sa tiyan. At ngayon, susubukan namin mismo ng aking partner ang magluto nito. O, game. Ba't ang lakas yata ng apoy? Natin. Ayan. Ito na ba to? Konti na lang to. Pero alam mo saan? Ano? Bakit ba nahilig ang mga Pinoy? Saan? Sa ganito? Eh kasi nga, ito yung nakikita mo sa mga kanto-kanto, di ba? Ba't hindi ka Parang to go siya eh. Oo, to go. Okay, presenting our breakfast for today. Lasang Angus. Nam. Pero natatangi raw tayo mga Pilipino hindi lang sa paborito nating mga pagkain, kundi pati rin mismo sa paraan kung paano tayo kumain. Kahit nga raw kumpleto sa kubyertos, may ilan sa atin ang pinipiling kumain ng nakakamay. Pakiramdam kasi natin na para bang mas sumasarap ang kinakain natin kapag tayo'y nagkakamay. Ang marker daw na hindi ka marunong magkamay, pag umaabot yung kanin dun sa gitna ng mga daliri mo, apparently it's a no-no. Purong Chino ang Luzon Foreigner Grand Finalist sa Itbulaga na si Richard Juan. Kaya naman sanay siya sa paggamit ng chopsticks kapag kumakain. Pero dahil pusong Pinoy daw si Richard, susubukan niya ngayon ang kumain ng nakakamay. Ang magtuturo sa kanya, ang Bicolanong si Mang Arnel. Kuya Arnel, pwede ba turo pa ng pagkain ng Pinoy style? Oh, sige, tuturuan kita. Okay, paano po na? Siyempre, bago ang lahat, kailangan munang maghugas ng kamay. Ganito, kain ng nakakamay. Ganyan ka, ha? And then, ulam. Haluan mo ng ulam, haluan mo. Tapos, durugin mo, ganyan. Paghalo mo yung ulam tapos sabay, subok. Yun. Sige, sabay subok. Sa pagkakamay, kailangan mo idurog-durog mo muna yung kanin. Tapos, parang ganyan. Tapos lagay mo sa balde. Sarap. Sarap. Gawin-gawi rin ni Juan na itaas ang kanyang paa habang kumakain. At ipinakita rin ito ni Mang Arnel kay Richard. Masarap din ang nakataas ang paa. Ganito. Ugali rin daw natin mga Pilipino na mag-alok sa iba kapag dinat na nila tayong kumakain. Kain tayo! Ay, sige po. It was fun then. It was cool to actually eat like a Pinoy talaga. Pero I wonder, bakit nga ba nakasanayan nating kumain ng nakakamay at nakataas ang paa? Kung tutusin, dati pa raw ginagawa ng mga Pinoy ang pagkain ng nakakamay bago pa dumating ang mga dayuhan. Noon kasi, hindi pa uso ang mga kubyertos. Pero bakit nga tila nawawala na ang pagkakamay sa bayan ni Juan? Sinasabing masarap ang kumain ng nakakamay, pero kung tutuusin, kung titignan natin, medyo messy rin ang pagkain ng nakakamay. Kung saan, because of hygiene, na talagang mataas na ating level ng hygiene, sabi natin, ang paghugas ng kamay may not be enough pagkakain ka at ayaw mo magkasakit ka because of bacteria and germs na dala-dala ng ating kamay. Samantalang ang pagkain naman ng nakataas ang paa, maaaring nakuha rin daw natin sa ating mga ninuno. Noon daw kasi ang tipikal na kinakainan ng mga Pilipino, isang mababang mesa na kung tawagi, dula. Para makaupo at makakain dito, kinakailangan talagang itaas ang mga paa.
ang pinaka-peaceful na paraan ng pagkain ay yung nasa floor. At normal naman na nakataas yung paa. Isa siyang parang collective memory. Yung memory siya na ipinasa from one generation to the next. Ang nakagawian naman nating pag-aalok sa iba kapag tayo'y kumakain dahil daw sa pagiging magiliw natin sa mga bisita. Sige po! Merong mga kultura talaga na hindi mag-offer. Magiging disrespectful kung i-offer ka ng pagkain. Sa atin naman, baliktad. Kailangan mag-offer ka. And this says so many things about us na gustong-gusto nating i-offer yung mga important things na pinakatago-tago natin dun sa mga magiging bisita natin, including food. Sa pagbabalik ng I Wonder, Pinoy lang din daw ang may ukay-ukay at sari-sari store. Pati ang pagsitsit at pagturo gamit ang nguso, tayo mga Pilipino lang din daw ang gumagawa. Kaya mga pangit na ugaling pag-ihi sa mga poste, tayo rin ba ang may pakana? Pati sa paraan ng pamimili at pagbebenta, natatangi rin daw tayo mga Pilipino. Saan ka pa nga nakakita ng sari-sari store kundi dito lang sa atin? Ito ang tindahan na mayroon sa bawat kanto, bawat eskinita at kung minsan, tabi-tabi pa. Hindi gaya sa grocery, sa sari-sari store, makakabili ka ng patingi-tingi at kung minsan, pwede pang lista o utangin. Kasama ang internet sensation at ka-wonder nating si Bogart Explorer, aalamin natin kung ano-ano nga ba ang mga panindang sa sari-sari store lang mabibili. The Philippine Sari-Sari store serves as a gathering place for creatures known as the Tamboys. Sakaling ito sa Sitio 6, Catmon, Malabon, mag-explore si Bogart. Dito raw kasi mayroon 20 tabi-tabing mga sari-sari store. Ano po binibili nyo? Asukal at saka yosi. Asukal at saka yosi? Opo. Bibili ka isang kaha at isang malaking asukal na kilo? Hindi po eh. Anong bibilin mo? Tigtingi? Tingi lang po, asukal, tigdo dos. Talaga? Mas nakakatipid ka pa pag ganun? Yun lang kaya ng budget, 20 lang. Dahil patingi-tingi ang mga paninda rito, kailangan munang i-repack ang mga ito o isalin sa mas maliliit na supot. So, dos yan natin. Oo, malaki siya. Kailangan punong-puno. Bro, ayos yung epektos natin. Oy, boy, ang galing. Pisura, baratura kayo. It's good for cooking. It's great for making stuff with adobo. Bili! At dahil matipid tayo mga Pilipino, imbis na magbayad ng deposito para sa soft drinks, pwede mo i-take out at ilagay sa plastic. Isang bagay talaga na hindi mo mahanap sa mga department store at sa mga mall ay yung soft drink na pinaplastic. Sa akin, dahil ako ay gutom, Coco 1 litro. Wow! Pero I wonder, bakit nga ba mabenta sa ating mga Pinoy ang sari-sari store? Ayon sa Philippine Studies expert na si Marot Flores, marami kasi sa mga Pilipino ang kapos sa budget. Kaya naman, pakaunti-kaunti lang ang kanilang binibili at kung ano lang ang kailangan nila bawat araw. Bukod dito, kadalasan mas mura rin ang mga paninda sa sari-sari store kumpara sa mga grocery. Ang Pinoy cannot afford, alright, to buy, let's say, bibili ka ng kahang sigarilyo, di ba? Kasi nga, yung purchasing power ng peso plus daily age earners. Hindi kaya ng isang manggagawa no, na bumili ng bulto. Pero mga ka-wonder, alam nyo ba na ang konsepto ng sari-sari store hindi pala original na Pinoy? Katunayan, turo raw ito sa atin ng mga Chino. Marami ito, lalo ng 1960s. Ang tingin natin sa sari-sari store noon ay ang tindahan kung saan ang nagbibenta ay mga Chinese.
Maging ang ilang kalapit na bansa natin, mayroon ding konsepto ng pagtitinda ng paisa-isa o tingi. Pero ang kaibahan daw ng sari-sari store natin mga Pinoy sa ibang tindahan ng ibang bansa, tayo lang daw ang naghahati-hati para mga produkto para mas maging mura. Sa ibang mga bansa, pag sinabing tingi, ito ay bote-boteng maliliit, mga sa paketing maliit. Ngunit kakaiba sa atin dahil ang boteng maliit na bote ng suka ay ibinibenta pa rin tingi-tingi na kung saan from this bottle of suka, may bibili, lalagay pa yan sa isang lalagyan. Kapag sinalok mo doon, pag binigay mo, this is worth 2 pesos or 5 pesos. Pinoy ka rin daw kung mahilig kang bumili ng mga gamit na segunda mano. At ang patok pa rin ngayon dito sa bayan ni Juan, ang mga ukay-ukay. Nagmula raw ito sa salitang Tagalog na halukay. Para kasing hinahalukay natin ang mga panindang damit kapag tumitingin tayo sa ukay-ukay. Pero I wonder, bakit nga ba mahilig tayong mga Pinoy sa tingi at sa segunda manong mga produkto? Ayon muli sa eksperto, sadyang mahirap kasi ang buhay ng maraming Pilipino. Kaya natural lang daw sa atin na maghanap ng mas murang mga produkto para makatipid. Yung positive traits ng Pinoy, yung husay niya to survive. Maparaan siya eh. Purong Indian ang radio DJ at TV personality na si Sam YG. Pero sa tagal na raw niyang naninirahan sa Pilipinas, huling-huli na raw niya ang mga kaugaliang Pinoy. Gaya na lang daw ng nakagawian nating paraan ng pagtawag sa ibang tao. Imbis na tawagin sa pangalan, idinadaan natin ito sa pagsitsit o kaya sa tawag na hoy. Hoy, although it has been used sa akin, natawag na akong oy, 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 okay, pst, oy. Siyempre hindi ako titingin, pero pag may pst, oy, pogi, siyempre, lilimon agad ako niyan. Alam kong ako nire-refer niyan, diba? Pati ang pagtungo sa mga kakilala bilang pambati, nakagawian na rin daw ni Sam. At imbis na daliri, nguso ang ginagamit natin kapag nagtuturo ng direksyon. Pero saan nga ba nanggaling ang mga kaugaliang ito? Ayon sa linguist expert na si Raquel Espiritu, maaaring naman na raw natin ito mula sa ating mga ninuno. Ang pagsitsit at paggamit ng salitang hoy kasi, maaari raw na iakma sa tsoryang pangwika na sing-song na panggagaya ng tunog para makabuo ng wika. Kasi mga ninuno natin mahilig kumanta, mahilig humimig, di ba? Mahilig humimig at kabilang yun doon sa kanilang hinihimig yung psst. Parang ganun lang naman yan. Kumbaga yung wika nila noon, hindi pa naman ganito kaunlad, nag-uumpisa pa lang. So pagka may tatawagin sila, sinasabi nila, hoy. Ang pagnguso naman na siyang ginagamit natin kapag nagtuturo ng direksyon, maaaring nagmula sa salitang doon o doon. Kapag binabanggit kasi ang mga salitang ito, nakaporma ang ating bibig na para bang ngumunguso. Ang pagtuturo ng direksyon ay sometimes naging katawa-tawa kapag Pinoy ang gumagawa. Ang term na doon na pagpapakita kung saang lugar, kung saan ka papunta, ay medyo nawawala na rin sa pamamagitan ng pagmumwestra, pagsasabi sa iyong bibig kung saan yung doon. Pero ayon naman sa historia na si Lito Nunag, maaari namang nagsimula raw ito noong panahon ng himagsikan. Ginamit daw ng mga katipuneros ang kanilang mga bahagi ng katawan bilang lihim na komunikasyon laban sa mga Kastila. Kabilang narito ang bibig. May mga senyales sila gamit ang kamay, gamit ang mata, gamit ang nguso. No? So, kailangan discreet. Pero paalala lang mga ka-wonder, natatakman nating mga Pinoy ang mga kaugaliang ito. Sa pananaw naman ng ilan, hindi raw naaangkop ang mga ito sa tao. Pagtawag daw yun. So, generic na pagtawag sa Pinoy. Although iba nababastusan pag hoy. Sasabihin na, may pangalan ako. Ugaling-ugali rin daw nating mga Pinoy ang umihi kung saan-saan. Bagay na kung tutusin, hayop lang daw ang gumagawa. Kung tutusin, nakagawian din daw ito noon ng ating mga ninuno dahil ang pag-ihi sa mga puno, paraan daw para makapagpaalis ng mga malignong naninirahan doon. Ang ginagawa ngayon ng Pinoy nung araw, iihi siya. Kasi yung ihi, parang sulfur yun, na to ward off itong mga malevolent spirits. Pero hindi naman ito nangangahulugan na hanggang ngayon, dapat ginagawa pa rin natin ang pag-ihi sa kung saan-saan tayo abutan. Dahil mga ka-wonder, uso na ngayon ang CR.
Pero kung may pagkakakilanlan tayong mga Pilipino, hindi ba't mas maganda kung ito'y mga kaugaliang positibo? Gaya na lang ng pagmamano. Ito ang nakagawian nating paraan ng pagbibigay galang sa matatanda. Kahit pa kung tutusin, turo ito sa atin na mga Kastila. Pagmamano is Roman Catholic yan. Ang lahat ng mga tao, lalo na nung Middle Ages, kinakailangang humalik sa, particularly sa sing-sing ng pare. Sa atin, mukhang na-appropriate natin yun. Na iba lang yung placing. Imbes na halikan yung sing-sing, dinidikit yung kamay sa noo. Maging ang pag-aantanda at ang pagrorosaryo tuwing nagdarasal, sa mga Kastila rin daw natin natutunan. Ang jeepney driver na si Mang Alfred, nakagawian na rin daw na magsabit ng 2 rosaryo sa kanyang sasakyan. At ang mag-antanda sa tuwing napapadaan siya sa simbahan. Ito raw ang paraan niya ng paghihingi ng gabay sa kanyang pamamasada. Sa loob ng 31 years, hindi ko tinatanggal ang rosaryo sa aking jeep para iwas disgrasya o sakuna. Sa pagbabalik ng I Wonder, Pinoy ka raw kung may kakilala kang inuulit-ulit ang pangalan. Siyang ka-wonder nating si Justin, pero mula pagkabata, tintin na raw ang bansag sa kanya. Kung tutuusin, pangkaraniwan na ito lalo't ang isa pang tatak daw nating mga Pilipino ang pagbibigay ng mga palayaw na inuulit ang bigkas. Kahit ngayong siya'y matanda at may sarili ng pamilya, Tintin pa rin daw ang tawag sa kanya. Tintin, parang masakit ang bato ko, masayin nga ako. Siguro nga kasi parang mas komportable ako na tawag sa akin ng tao, yung palayaw ko. Maging ang mga pinsan ni Tintin, may mga palayaw din na inuulit ang bigkas. Ako si Moymoy. Ako si JJ. Ako si Ronron. Ako si Jeje. Ako si Bokbok. Ito si Jojo, si Shanshan, si Klang Klang, si Gay Gay. Pati ang mga sariling anak ni Tintin, damay-damay na rin sa tradisyong ito. Nariyan si Yek Yek at ang baby nila na si Quing Quing. Ang may pakanaraw nito, ang kanyang lolo. Ronron, pahing kape. JJ, kuha mo nga akong dyaryo. Madaling tandaan kasi, pagka tinawag sila, yung mga pangalan na gano'n, sa dala na edad ko na, pagka tinawag sila, at least alam na nila. Ang pagbibigay ng palayaw na inuulit-ulit ang bigkas, posibleng dala raw ng pagkahilig ng mga Pinoy sa mga bata. Ginagawa rin daw ito ng mga matatanda para hindi nila makalimutan ang pangalan ng kanilang mga anak o apo. My name is Bembem. Parang ini-introduce pa lang na ikaw si Mai, ikaw si Mai, ikaw si Mai. Kaya, Mai, halika dito, Mai, halika dito. Gigi, halika dito. Sa G lang, Gigi. So, inuulit-ulit para lang magkaroon ng retention. Matandaan kaagad ng bata na pag sinabing Mai, siya yun. Pero ngayon, tila may isa pang trend na nauuso pagdating sa pagbibigay ng pangalan, ang paglalagay ng letrang H sa mga palayaw. Pero kung bakit daw ito idinadagdag upang maging mas kakaiba raw ang mga palayaw, ang ilan daw kasi tila nababato sa kanilang nicknames. Kumbaga sa mga termino ng kabataan, trip-trip lang naman yan eh. Bunga yan ng pag-usad ng panahon. Ang mga miyembro ng third sex sa buong mundo, mayroon din daw sariling lengguwahe. Ang tawag sa ganitong salita, gay lingo. Pero maging ang mga Pinoy, may sarili raw na bersyon nito na talaga namang walang katulad, ang Becky Lingo. Gora! Gora na tayo sa mga wala katapos ng rampa! Gora! Chorba! Alam niyo ba na chinorba ni Chorba ang ano ni Chorba? Ang Chorba daw! Wait pa namang Nora ni Mudang na backlor si Water. Naku! Eklavu. Chorba! Pero ngayon nga, maski ang mga lalaki, ginagamit na rin ito sa pakikipag-usap. Wapa, Kels.
Gora. Lahat tayo gusto nating gayahin. Lahat din tayo. Kaya mga nagtatrabaho sa opisina, kung ano man yan. Lahat nagsasalita na ngayon ng gay lingo. Nakikiayon sa kanila. Nakikisabay sa moda, sa uso. Pero kung may mamarka ka raw sa pagiging Pilipino, isa na marahil sa pinaka-importante ang pagiging malapit sa isa't isa ng pamilya. Kaya nga kung minsan, hanggang sa pagtanda, magkakasama sila sa iisang tahanan. Pati na rin ang kani-kanilang mga asawa, anak at apo. Talaga namang one big happy family, ika nga. Gaya na lang ng pamilya Aguilar. Kung tutuusin, may kanya-kanya na kasing pamilya ang apat sa kanila. Pero sama-sama pa rin sila sa ilalim ng iisang bubong. Kasi po yung wala kaming kakayahan na umupa ng bahay ng isang upahan ng 3,000. At least po kasi 5,000 po yun. Sama-sama kami. Kung ano pong meron, kaya namin pagkasya-kasyahin. Bukod sa malapit kasi sila sa isa't isa, praktikal lang din daw ang pamilya Aguilar. Mas nakakatipid daw kasi sila sa gastos at mas nababantayan daw nila ang kanilang lolo't lola na pawang mahina na. Mas maganda po yung sama-sama. At least nakikita mo kung anong wala sa kanila, kung anong meron sa iyo. Na nagtutulungan ba? Extended family ang tawag sa setup na gaya ng sa pamilya Aguilar. Hindi lang daw ito sumisimbolo sa pagiging praktikal at matipid nating mga Pinoy. Ipinakikita rin daw nito ang malaking pagpapahalaga natin sa konsepto ng pamilya. So dito sa Pilipinas, malakas yung kinship ties natin. Malakas yung sense of family or family-orientedness nating mga Pilipino. At paano ito na manifest sa kasalukuyang panahon, yun nga, kung pwede magkakasama lagi ang pamilya, kahit nga may asawa, ay ayaw pang bumukod. Pero kung ang manunulat na si Rupert ang tatanungin, may natatanging tatak daw ang isang tunay na Pilipino. At ito ay ang pagiging mapagmahal sa bayan, sa isip, sa salita at sa gawa. Para sa akin, ang pagiging isang tunay na Pilipino ay hindi yung pagtangkilik lamang dun sa mga produkto na meron tayo. Para sa akin, isa sa mga batayan ng pagiging isang Pilipino yung pagmamahal sa wika natin. Sumusulat si Rupert sa mga pahayagan bilang paglilingkod niya sa bayan. Nagtuturo rin siya ng pamamahayag sa mga kabataang nais maging isang manunulat. Saan ba tayo huhugot ng ating ideya? So kailangan ay dalawa lamang. So pwede kang... At alinsunod sa aral na nagmula sa ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal na Kabataan ng Pag-asa ng Bayan, bumuo rin siya ng organisasyon ng mga youth leaders sa bayan ng Giginto, Bulacan na naglalayong tumulong sa kapwa nila kabataan. Pagtatanim dun sa mga kabataan, yung pagpupunla sa kanila na yung pagmamahal, hindi lamang ito mahal mo yung bansa mo, kailangan nakikialam ka dun sa mga usaping panlipunan, kailangan din proud ka na ikaw ay isang Pilipino. Karamihan sa mga tatak ni Juan talaga naman dapat lang na may pagmalaki. Pero may ilan din sa mga ito na hindi maganda sa paningin ng nakararami at nararapat lang na baguhin natin. Dahil sa huli, ang mga kultura, tradisyon at mga bagay na nakagawian nating gawin ang siyang humuhubog sa ating pagka-Pilipino. Kaya naman ang ating lahi, talaga namang walang katulad at natatangi. Sana alam mo, yung ugaling Pilipino talagang natatangi. Parang ilagay mo dyan ang taga-Thailand, Malaysian. Pero pag nilagay mo ang Pinoy, angat siya, parang kilala mo, Pinoy yan. Napakasagana ng kultura. Exactly. Innovative and enterprising ang mga Pinoy. Proud to be Pinoy. Kaya nga po, kung may mga topic kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang kayo. Taiwan.network.com mag-sponsor ko sa weekend. At napakagaling mo talaga mag-segue. Maaari nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook account. I-like nyo lang po, magbigay kayo ng kuro-kuro at mag-suggest kayo ng topic tungkol sa kulturang Pilipino. Ako po, si Cesar Apolinario, kasama ang aking partner. Paano ba? Magkita kayo tayo 3 years, kung may labi, alas 8, sa JBS na